Kumakain po ba kayo ng nuts? Walnuts at almonds araw-araw ba ninyong kinakain? Sayang lang po ang 5 taon ninyo. Magandang araw, ako po si Dr. Rodrigo Lim, isang neurologist na may 26 taong karanasan sa paggamot sa 80 na pasyenteng may demensya. Ito po ay base sa isang pag-aaral ng Stanford University. Sa 100 nuts na kinakain ninyo, halos 5 lang po ang nakakarating sa inyong utak. Dahil makitid ang pintuan papasok sa utak ang 75 nuts ay nasasayang lang. Kung ganoon, ano ang pagkaing nagbubukas ng maluwag sa pintuan ng ating utak? Si Aling Elena Reyes, 72 taong gulang na taga Cavite, ay madalas nang makalimutan pati ang pangalan ng kanyang mga apo. 5 bagay lang po ang itinuro ko sa kanya. Pagkatapos ng 3 buwan, biglang sumiklab ang kanyang memorya. Kabisado na niya ang kaarawan ng 5 niyang apo. Bigla raw niyang naalala ang numero ng telepono ng kaibigan niya, 13 taon na ang nakalipas. Nagising po ang utak kong namamatay, nasabi niya habang umiiyak. Ang 5 pagkaing ito ay 20 beses na mas mabisa kaysa sa nuts. At ang presyo ay halos kalahati lang. Lalo na ang puno, siguradong ikagugulat ninyo. Pinatunayan ito ng research team ng UCLA. Ang mga brain cells ay nag-regenerate sa loob lang ng 1 araw. Pero alam nyo ba sa bawat sandali, 100,000 sa inyong mga brain cells ang namamatay. Kung hindi ninyo ito kakainin ngayon, 100,000 ang mawawala. Kung ipagpapaliban ninyo ng 1 linggo, 700,000 ang mawawala. Pagkatapos ng 1 buwan, nasa dulo na ng dila ninyo ang pangalan ng inyong apo pero hindi ninyo ito masabi. Kaya kailangan ninyong simulan ito sa lalong madaling panahon. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, makakabisa ninyo ang kaarawan ng inyong apo, maaalala ang numero ng telepono ng mga kaibigan, at hindi ninyo makakalimutan ang oras ng pag-inom ng gamot. Panoorin po natin mula 5 hanggang 1 ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang kombinasyon po kasi ang pinakamahalaga. Kung 1 lang ang kakainin, kalahati lang ang epekto. Pakipindot po ang like button. Kung magsusubscribe kayo sa Gintong Kalusugan, kayo ang unang makakatanggap ng impormasyon para maiwasan ang demensya. Mag-comment po ng numero 1 kung kumakain kayo ng nuts at numero 2 kung hindi. Sige po, magsimula na tayo sa tantay po. Sigurado mapapanganga kayo sa tingwan. Ang tingwan ay mansanas. Araw-araw ko yung kinakain. Sandali lang po. Paano ninyo kinakain ang mansanas? Tinatanggal ang balat, di ba? Kung ganoon, para nyo na ring itinapon sa basura ang nutrisyon para sa utak. 5 taon pong sinuri ng research team ng Cornell University ang mansanas. At may nadiskubre silang kahanga-hangang katotohanan. Ang balat ng mansanas ay may sangkap na tagapagtanggol ng utak. Pinipigilan ito ang pagkamatay ng mga brain cell. At ang sangkap na ito ay 5 beses na mas marami sa balat kaysa sa laman. Sa madaling salita, ganito po yon. Kung may isang tagapagtanggol ng utak sa laman ng mansanas, may 5 sa balat. Kung itatapon ninyo ang balat 5 piraso, ang buong buo ninyong sinasayang. Sa 10 taong kumakain ng mansanas, 9 ang nagbabalat nito. Ibig sabihin 9 sa 10 tao ang nagtatapon ng pinakamagandang bahagi. Bakit nga ba napakahalaga ng sangkap na ito? Araw-araw inaatake ang ating mga brain cells mula sa masasamang elemento na tinatawag na free radicals. Ang mga free radicals na ito ang nagpapakalawang sa ating mga brain cells tulad ng bakal na kinakalawang kapag nababasa ng ulan. Ngunit ang sangkap na ito sa balat ng mansanas ay isang kalasag na bumabalot sa ating mga brain cell. Kaya kung marami kayong kakainin nito, hindi kakalawangin ang inyong mga brain cell. At ito pa ang mas kahanga-hanga, kahit ang mga brain cells na nagsisimula ng kalawangin ay kaya nitong i-repair. Si Aling Corazon Santos, 68 taong gulang at taga Makati City ay isa sa mga pasyente ko. Sabi niya, sa tuwing magbabasa siya ng dyaryo, lumalabo ang mga letra. Kahit magpalit siya ng salamin, wala pa ring epekto. Ganun din kahit gumamit siya ng reading glasses. Tinanong ko siya, kumakain po ba kayo ng mansanas? Opo, araw-araw. Pero binabalatan ko po at laman lang ang kinakain ko. Sabi ko, simula po ngayon kainin ninyo pati ang balat. Hugasan nyo lang pong mabuti. Nagtaka po ang matanda, pero nagtiwala siya at sumunod.
Pagkatapos ng 3 linggo, tumawag siya sa akin, nagulat na gulat. Doktor, luminaw na po ang mga letra sa dyaryo. Kahit hindi ako magsalamin, nababasa ko na. Pati ang litrato ng apo ko malinaw na rin. Ang tagapagtanggol ng utak sa balat ng mansanas ay nagprotekta rin sa kanyang optic nerve sa likod ng mata. Ibig sabihin, hindi lang ang utak niya ang bumuti, kundi pati na rin ang kanyang mga mata. Bakit kaya? Dahil ang mata ay konektado rin sa utak. Kapag naging malusog ang mga brain cells, sumusunod din ang mga nerve sa mata. Pero may problema po dito. Doktor, makunat po ang balat at mahirap kainin. Paano po iyon? Huwag po kayo mag-alala, may solusyon po tayo dyan. Una, ibabad ito sa tubig na may suka sa loob ng 3 minuto. Sa isang palangganang tubig, maglagay ng 1 kutsarang suka. Lalambot po ang balat. Banlawan ninyo at pwede nang kainin. Pangalawa, kung talagang mahina na ang inyong ngipin, hiwain ninyo. Nang maninipis ang balat, gamit ang kutsilyo balatan ninyo nang manipis na kasama ang kaunting laman. Sa ganoong paraan makakain ninyo ito ng malambot. Pero ito po ang dapat ninyong tandaan, wag na wag itong gagawing juice. Bakit po, di ba mas malambot at madaling inumin kapag ginawang juice? Kapag giniling sumasabog ang asukal. Sa paggiling ng mansanas, nababasag ang mga cell wall at biglang lumalabas ang lahat ng asukal. Biglang tataas ang inyong blood sugar. Lalo na sa mga may diabetes, bawal na bawal po itong gawing juice. Hindi makokontrol ang blood sugar. Kaya dapat ngunguyain po ito. Kapag ginunguya, dahan-dahan itong natutunaw at dahan-dahan ding na-absorb ang asukal. Sa ganoong paraan, magiging stable ang blood sugar at magiging malusog ang utak. Isang mansanas sa isang araw ay sapat na. Ngunit tandaan po ninyo, dapat kainin ang mansanas sa umaga. Kapag sa gabi, kinain tataba kayo dahil sa asukal. Kaya pinakamaganda kung kakainin ito 30 minuto pagkatapos ng almusal. Bakit sa umaga? Sa umaga gumigising ang ating katawan at sinisipsip nito ang lahat ng nutrisyon. Sa oras na ito, mabilis na na-absorb ang tagapagtanggol ng utak sa balat ng mansanas. Sa gabi naman, nagpapahinga na ang katawan kaya asukal lang ang na-absorb at nasasayang ang magagandang sangkap. Baka isipin ninyo, hindi ba't may pestisidyo sa balat? Tama po. Kaya mahalaga ang pagbabad sa suka. Tinatanggal ng suka ang 90% ng pestisidyo. 3 minuto lang ay sapat na. May mga gumagamit ng baking soda pero mas maganda po ang suka. Dahil acidic ang suka, tinutunaw nito at tinatanggal ang pestisidyo. Ngunit may mas mahalagang katotohanan kung itatapon ninyo ang balat dahil sa takot sa pestisidyo, itinatapon ninyo ang 5 beses na dami ng tagapagtanggol ng utak. Sa madaling salita, para iwasan ang maliit na panganib, sinasayang ninyo ang napakalaking benepisyo. Isipin ninyo ang pestisidyo, 90% ay nawawala sa paghuhugas. Pero ang magandang sangkap sa balat, 100% ninyong itinatapon. Alin po ang mas malaking kawalan? Ating buurin ang mansanas ay kinakain ng may balat. Ibabad sa tubig na may suka ng 3 minuto at banlawang mabuti. Kung mahina, ang ngipin hiwain ng manipis. Wag na wag gagawing juice. 1 piraso sa isang araw, 3 minuto pagkatapos ng almusal. Kung susundin ninyo ito, hihinto ang pagkasira ng inyong mga brain cells. Si Mang Pedro Cruz, 71 taong gulang mula sa Cebu City, ay 1 buwan nang kumakain ng mansanas na may balat. Sabi niya, hindi na ako nahihirapang hanapin ang mga reseta ko. Agad kong naaalala kung saan ko inilagay. Ngayon, kung ganito nakaganda ang taplam, ano pa kaya ang taplapor? Mas kahanga-hanga po ang taplapor. Pagkain itong araw-araw ninyong kinakain pero 9 sa 10 tao ay mali ang paraan ng pagkain. Sa pagbabago lang ng isang paraan ng pagluto, ang koneksyon ng inyong mga brain cells ay bibilis ng 10 beses. Ano kaya yun Ang 4 ay itlog. Itlog. Araw-araw ko yung kinakain. Tama po? Pero paano ninyo ito kinakain? Hard-boiled, di ba? Pati ang pula yolk ay lutong-luto. Kung ganoon, para nyo na ring sinayang ang 90% ng tali na nagdudugtong sa inyong mga brain cells. Ang pula ng itlog ay may sangkap na parang tali na nag-uugnay sa mga brain cells. Ito ang nagkokonekta sa bawat isa. Ngunit kapag nilutong hard-boiled, tumitigas ang taling ito, hindi na ito kayang i-absorb ng ating katawan. Sa kabilang banda, kapag malasado soft-boiled, malambot ang tali kaya madali itong ma-absorb. Ito po ay ayon sa pag-aaral ng Harvard Medical School.
Ang absorption rate ng malasado na itlog ay 10 beses na mas mataas kaysa sa hard-boiled. Ang pagkain ng 10 hard-boiled na itlog ay katumbas lang ng pagkain ng isang malasado na itlog. Ibig sabihin, kung hard-boiled ang kinakain ninyo, 9 na itlog ang nasasayang, bakit napakahalaga ng taling ito sa mga brain cell? Meron tayong 100 bilyong brain cells. Pero walang silbi kung kanya-kanya lang sila. Kailangan nila magkadugtong para makabuo ng alaala. Ang pagkabisa sa pangalan ng apo, pag-alala sa numero ng telepono, at pag-alala sa oras ng gamot ay posible lang kung magkakakonekta ang mga brain cell. Ngunit paglampas ng 60, nagsisimulang maputol ang mga koneksyong ito. Araw-araw, 100,000 ang napuputol. Kaya hindi ninyo maalala ang pangalan ng inyong apo. Si Mang Antonio Garcia, 73 taong gulang at taga Quezon City ay may 5 apo. Pero wala siyang makabisadong numero ng telepono. Kahit nakasulat sa notebook, nakakalimutan pa rin niya. Minsan pati kung saan niya inilagay ang notebook ay nakakalimutan niya. Tinanong ko siya, kumakain po ba kayo ng itlog? Opo. Araw-araw, pero lutong-luto po hanggang sa maging golden brown ang pula. Natatakot po kasi ako magtae. Sabi ko, simula ngayon gawin niyo pong malasado. Ang pula lang po ang hindi masyadong luto. Nag-alala siya. Hindi po ba ako magtatae niyan? Huwag po kayo mag-alala. Ligtas po ang malasado. Ang pula lang ang malasado pero ang puti ay lutong-luto. Kapag luto na ang puti, patay na ang salmonella. Kaya hindi po kayo magtatae, kinumpirma na rin ito ng US Food and Drug Administration FDA, basta't luto ang puti, ligtas na ito. Nagtiwala ang matanda at sumunod. Pagkalipas ng 2 buwan, tumawag siya sa akin. Tuwang-tuwa ang boses niya. Doktor, nakabisa ko na po ang numero ng telepono ng 5 kong apo, basta na lang pumapasok sa isip ko. Minsan ko lang tingnan, naaalala ko na. Pati kaarawan nila kabisado ko na rin. Ang mga tali ng kanyang mga brain cell ay muling nagkadugtong. Ang mga naputol na brain cell ay muling nagkahawak kamay. Baka may tanong kayo, Doktor, hindi po ba nakakataas ng kolesterol ang pagkain ng pula ng itlog? Marami po ang nagkakamali dito. Inilabas ng American Heart Association noong 2021 na ang pagkain ng 2 itlog sa isang araw ay hindi nakakasama sa kalusugan ng utak. Sa katunayan, nakakabuti pa ito. Bakit ang kolesterol sa pula ng itlog ay good cholesterol? Hindi ito ang bad cholesterol na bumabara sa mga ugat. Isipin ninyo, ang sisiw ay nanggagaling sa itlog, di ba? Ano ang ginagawa ng pula? Ginagawa nitong utak ng sisiw. Ibig sabihin, ang pula ng itlog ay sangkap talaga para sa pagbuo ng utak. Kaya natural lang na ito ay mabuti rin para sa ating utak at ang tali ng brain cell sa pula ng itlog ay tumutulong pa na bawasan ang bad cholesterol. Ibig sabihin, habang kumakain kayo, lalong lumilinis ang inyong mga ugat. Ngunit may kondisyon dapat itong kainin ng malasado. Kapag hard-boiled, tumitigas ang magandang sangkap at mantika na lang ang naiiwan. Kaya ang malasado ang susi. Ngayon, alamin natin kung paano gumawa ng malasado na itlog. Pinakamadali, kung gagawing sunny side up. Una, maglagay ng kaunting mantika sa kawali at basagin ang itlog. Pangalawa, lutuin hanggang sa pumuti ang puti. Pangatlo, wag na wag babaliktarin ang pula. Hayaan lang ito. Pang-apat, kapag luto na ang puti, patayin agad ang apoy. Iyan na ang perpektong malasado. Makikita ninyong bahagyang gumagalaw ang pula. Iyan ang tama. Kung gagawin namang nilaga kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang itlog at pakuluan ng eksaktong 6 na minuto. Sa 6 na minuto, luto na ang puti at malasado pa ang pula. Kapag lumampas ng 7 minuto, maluluto na rin ang pula. Kaya gumamit po kayo ng timer. Pwedeng gamitin ang timer sa cellphone. Kailan naman pinakamaganda kainin ang malasado na itlog? Sa almusal po. Ihalo ninyo sa kanin. Doble ang bilis ng pagtunaw nito. Bakit ang carbohydrates sa kanin ay bumabalot sa mantika ng pula ng itlog at tumutulong sa absorption? Magpatak ng 1 o 2 patak ng toyo para mas sumarap. At kapag hinalo sa kanin, mas madali itong lulunukin. 2 itlog sa isang araw ay sapat na. 1 sa umaga, 1 sa tanghali. Huwag na pong kumain sa gabi. Kapag sa gabi hindi ito matutunaw ng maayos at bibigat ang pakiramdam ninyo, hindi rin kayo makakatulog ng mahimbing.
Kaya hanggang tanghali lang po, ngunit may dapat tandaan, dapat sariwa ang itlog. Itapon na ang mga itlog na mahigit 3 linggo na sa ref. Kapag luma na ang itlog at kinain ng malasado, baka magtaay talaga kayo. Kaya gamitin lamang ang mga itlog na wala pang 1 linggo. Tiyaking tingnan ang petsa kapag bumibili sa grocery. Si Aling Lita Fernandez, 70 taong gulang mula sa Davao City, ay 3 buwan nang kumakain ng malasado na itlog. Sabi niya, kapag namamalengke, naaalala ko na lahat ng bibilhin ko. Hindi ko na kailangan ng listahan. Pagbukas ko ng ref, alam ko agad kung ano ang laman. Tumibay na ang mga tali ng kanyang brain cells. Burin po natin kainin ng itlog ng malasado. Ang pula lang ang hindi gaanong luto. 2 piraso sa isang araw sa umaga at tanghali. Doble ang epekto kung ihahalo sa kanin. Gumamit lamang ng sariwang itlog wala pang 1 linggo. Kung susundin ninyo, ito ang koneksyon ng inyong mga brain cells ay bibilis ng 10 beses. Kung ganito na ang 4, ano pa kaya ang 3? Mula sa 3, talagang tatalunin na nito ang nuts. Ang 3 ay nori dried seaweed. Nori, ginagawa ko yung ulam. Tama po. Ngunit may sasabihin akong isang nakakagulat na katotohanan. Paglampas ng 60, lumiliit ang utak. Hindi po ito biro. Sa loob ng 25 taon, libu-libong MRI scan na ang nakita ko. Kitang-kita po na lumiliit ang utak. Lalo na ang bahaging responsable sa memorya lumiliit ng 2% bawat taon. Pagkalipas ng 10 taon, 20% na ang nawawala. Kaya hindi ninyo maalala ang pangalan ng inyong apo. Ngunit may natuklasan akong paraan. 2 piraso lang ng nori, hihinto na iyan. 10 taon itong pinag-aralan ng Oxford University. Ang nori ay may bitaminang tagapagtanggol ng utak. Pinipigilan nito ang pagliit ng utak. At ang bitaminang ito sa nori ay 12 beses na mas marami kaysa sa mga gulay. Ang pagkain ng 1 platong spinach ay katumbas lang ng pagkain ng 1 pirasong nori. Ibig sabihin 12 beses na mas mabisa ang nori. Ano ba ang ginagawa ng bitaminang tagapagtanggol ng utak na ito? At labis kong binibigyang diin ang ating mga brain cells ay nag-uusap. Sa ganoong paraan nabubuo ang mga alaala. Ngunit paglampas ng 60, nagsisimulang maputol ang usapang ito dahil kulang sa bitaminang tagapagtanggol ng utak. Kaya ang mga brain cell na hindi na nakakapag-usap ay unti-unting namamatay at lumiliit ang utak. Pero kapag kumain kayo ng nori, pumapasok ang bitamina at muling idinurugtong ang usapan. Ang mga namamatay na brain cells ay muling nabubuhay. Si Aling Ninita Ramos, 71 taong gulang mula sa Pasig City, ay pasyente ko. Nagpa-MRI siya sa ospital at sinabing lumiliit ang kanyang utak. Sabi ng doktor, tingnan natin ulit pagkatapos ng 1 taon. Tinanong ko siya, kumakain po ba kayo ng nori? Paminsan-minsan po. Yung nilagyan ng mantika at inihaw. Malinamnam po kasi. Sabi ko, simula po ngayon, plain nori na lang ang kainin ninyo. Huwag nyo na pong lagyan ng mantika. 2 piraso po sa isang araw. Bakit po bawal lagyan ng mantika? Ipinaliwanag ko. Sinisira ng mantika ang bitaminang tagapagtanggol ng utak. Lalo na ang mantikang may trans fat. Tumango ang matanda. Nagtiwala siya at sumunod. Pagkalipas ng 2 buwan, personal ko siyang in-MRI ulit. Nagulat ako sa nakita ko sa resulta. Hindi na po lumiliit ang utak niya. Parang lumaki pa nga ng kaunti. Nailigtas ng bitamina ang kanyang utak. Ngunit may mas ikinagulat ako. Nagpa-blood test din kami at ang kanyang dementia risk level ay bumaba sa kalahati mula 18 naging 9. Tinanong ko siya, Aling Ninita, nori lang po ba talaga ang kinain ninyo? Opo, doktor. Plain nori na inihaw 2 piraso sa isang araw, sinasawsaw sa toyo. Baka may tanong kayo, doktor, kahit hindi ako kumain ng karne, sapat na ba ang bitamina mula sa nori? Buong puso ko pong sinasabi, sapat na po. Ang 2 piraso ng nori ay katumbas ng 100 gram ng baka. Ibig sabihin, kahit hindi kayo kumain ng karne, sapat na ang nori. Sa tingin ko, mas maganda pa nga ang nori. Ang karne ay mamantika pero ang nori ay halos walang mantika. Kaya lilinis din ang inyong mga ugat. Alamin natin ang tamang paraan ng pagkain ng nori. Ito ang laging kong pinapaalala sa mga pasyente ko. Una, wag na wag bibili ng nori na may mantika. Sa grocery, mayroon pong plain nori. Yun po ang bilhin ninyo. Pangalawa, kayo mismo ang mag-ihaw sa bahay. Ihawin lang ng bahagya sa kawali. 10 segundo ay sapat na. Pangatlo, isawsaw.
ng bahagya sa toyo. Huwag lagyan ng sesame oil. Sinisira ng mantika ang bitamina. 2 piraso sa isang araw ay sapat na. Isa sa umaga, isa sa gabi. Huwag na pong kumain sa tanghali. At ito ang pinakamahalaga. Pagkatapos kumain ng nori, huwag na huwag iinom ng kape. Ang caffeine sa kape ay sumisira sa bitaminang tagapagtanggol ng utak. Magpalipas po ng 30 minuto. Kung iinom ng kape 30 minuto pagkatapos kumain ng nori, okay lang po. Si Mang Jose Mercado, 69 taong gulang mula sa Palawan, ay pasyente ko rin. 3 buwan siyang kumain ng 2 pirasong nori araw-araw. Tumawag siya sa akin at sinabi, "Doktor, hindi ko na po nakakalimutan ang oras ng pag-inom ng gamot. Pati oras ng pagpasok ng apo ko sa eskwela, kabisado ko na." Natuwa po ako. Lumaki muli ang kanyang utak. Burin po natin kainin ang nori ng plain. Bawal po ang may mantika. 2 piraso sa isang araw sa umaga at gabi. Ihawin at isawsaw sa toyo. Magpalipas ng 30 minuto bago uminom ng kape. Kung susundin ninyo ito, hihinto ang pagliit ng inyong utak. Kung ganito na ang 3, ano pa kaya ang 2? Ang 2 ang may pinakamagandang reaksyon mula sa mga pasyente ko, siguradong meron kayo nito sa bahay. Pero siyam sa 10 tao, sayang lang ang pagkain dahil hindi nilalagyan ito. Mahilig ba kayo sa curry? Ngunit kung curry lang ang kinakain ninyo, sayang lang ang pera. 3 wisik lang ng pulbos na ito, sasabog ang epekto. Mag-comment po 1 kung madalas kayong kumain ng curry, 2 kung hindi. Ang #2 ay curry. Ngunit lagyan ninyo ng paminta. Opo, curry na may paminta. Tama po. Kapag sinasabi ko ito, nagugulat ang mga pasyente ko. Pero ito po ang susi. Mahilig kayo sa curry, di ba? Ako rin. Ngunit kung curry lang ang kinakain ninyo, sayang lang ang effort. Ako mismo ang nag-eksperimento. Ang dilaw na sangkap sa curry ay ang tagalinis ng utak. Tinatanggal nito ang mga basura sa utak. Pero, may problema, hindi ito kayang i-absorb ng ating katawan. Ayon sa isang journal sa 100g ng curry, na kinain 1g lang ang naa-absorb. Ang natitirang 99g ay inilalabas lang. Ibig sabihin, 99% ang nasasayang. Paano natin ito masosolusyonan? Lagyan ng paminta. 3 wisik lang po. Nakakagulat ang resulta ng pag-aaral ng MIT noong 2022. Kapag nilagyan ng paminta, sumisipa ng 1,500% ang absorption rate. 15 beses po yon. Ang pagkain ng 7 gram ng curry na may paminta ay katumbas na ng epekto ng 100 gram na walang paminta. Bakit? Ang paminta ay may sangkap na parang susi. Ito ang kumakapit sa dilaw na sangkap ng curry at dinadala ito hanggang sa utak. Isipin ninyo, kapag sumakay kayo ng taxi, mas mabilis, di ba? Kung lalakarin mo 1 oras, sa taxi, 10 minuto lang. Ang paminta, ang nagsisilbing taxi. Isinasakay nito ang curry at mabilis na dinadala sa utak. Ngunit kung curry lang ang kakainin ninyo at walang paminta, para lang kayong naglakad papunta sa utak at sumuko sa kalagitnaan. Kaya walang epekto. Si Mang Oscar de la Cruz, 74 taong gulang mula sa Cebu City, ay pasyente ko. Madalas niyang makalimutan ang pangalan ng kanyang mga apo. Tinanong ko siya, "Kumakain po ba kayo ng curry?" "Opo, 2 beses sa isang linggo. Paborito ko po kasi." "Nilalagyan niyo po ba ng paminta?" "Hindi po. Hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. Hindi ko nilalagyan." Ipinaliwanag ko, 3 wisik lang ng paminta, 15 beses ang epekto. Kung hindi ninyo lalagyan, sayang lang ang pera. Nagtaka ang matanda. "Ganun po ba?" "Sige, susubukan ko." Pagkalipas ng 3 buwan, tumawag siya. Tuwang-tuwa. "Doktor, kabisado ko na po ang pangalan ng 5 kong apo. Pati kaarawan nila, naaalala ko na. Pati pangalan ng manugang ko, hindi ko na nakakalimutan." Natuwa po ako. "Mang Oscar, tuloy-tuloy po ba ang paglalagay ninyo ng paminta?" "Opo. Tuwing kakain ako ng curry, 3 wisik. Nasanay na po ako, automatic na. Ngunit may isang mahalagang bagay, dapat ilagay ang paminta habang nasa mesa na. Huwag na huwag itong ilalagay habang pinapakuluan ang curry." Bakit po? Di ba masahalo kung habang pinapakuluan? Hindi po. Ang susi sa paminta ay madaling masira sa init. Kapag pinakuluan, nawawala ito. Nag-eksperimento ako.
Naglagay ako ng paminta habang pinapakuluan ng curry at pagkatapos ng 10 minuto, 18% ng susi ay nawala. Halos wala ng epekto. Kaya dapat ilagay ito kapag nasa mesa na. Kapag naisalin na sa mangkok, saka wisikan ng 3 beses. Alamin natin ang tamang paraan. Una, lutuin ang curry. Kung paano ninyo ito karaniwang ginagawa. Pangalawa, isalin sa mangkok. Pangatlo, kunin ang paminta at wisikan ng 3 beses. Hindi kailangang marami. Sapat na ang 3 beses. Pang-apat, haluin ng bahagya gamit ang kutsara. Tapos na po. Doktor, hindi po ba mas maganda ang epekto kung mas maraming paminta? Hindi po, sapat na ang 3 beses. Kapag sobra, baka sumakit ang tiyan ninyo lalo na kung mahina ang inyong sikmura. Kaya 3 beses lang po. Ang paminta ay may iba't ibang uri. Sa grocery, may puti at itim na paminta. Alin ang mas maganda? Nagbasa po ako ng mga pag-aaral. Mas maganda ang itim na paminta. Ang susi nito ay doble ang dami kaysa sa puting paminta. Kaya itim na paminta po ang bilhin ninyo. Isang mangkok ng curry sa isang araw ay sapat na. Mga 2 o 3 beses sa isang linggo. Hindi kailangang araw-arawin. At huwag kalimutan ang 3 wisik ng paminta. Kung hindi 99% ang masasayang. Si Aling Teresita Aquino, 68 taong gulang mula sa Tarlac ay 2 buwan nang kumakain ng curry na may paminta. Sabi niya, kapag namamalengke, naaalala ko na lahat ng bibilhin ko. Pagbukas ko ng ref, alam ko agad kung ano ang laman. Nalinis na ang mga basura sa kanyang utak. Burin po natin kainin ang curry pagkatapos maluto, isalin sa mangkok at wisikan ng 3 beses ng paminta. Walang epekto kung ilalagay habang niluluto. Mas maganda ang itim na paminta. Kumain ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Kung susundin ninyo ito, 67% ng basura sa utak ninyo ay mawawala. Kung ganito na ang 2, ano pa kaya ang tusang? Ang tusang ang pinakamabisa sa buong 25 taon ng aking pananaliksik. Ang epekto nito ay 20 beses ang pagkakaiba. Ang temakuno ay raw perilla oil. Yung dilaw na langis po. Perilla oil. Yung ginagamit sa mga salad, tama po. Ngunit sa loob ng 25 taon kong pananaliksik, wala pa akong nakitang mas mabisa rito. Naalala ninyo ang nuts, walnuts at almonds. Kahit kumain kayo ng 100, 5 lang ang nakakarating sa utak. Pero iba po ang raw perilla oil. Isang kutsara lang halos lahat ay nakakarating sa utak. 20 beses na mas mabisa kaysa sa nuts, ako mismo ang nagkumpara. Ang 100 gram ng walnuts ay may 2.5 jad ng nutrisyon para sa utak. Ngunit ang isang kutsarang raw perilla oil ay may 9.2 jad. 3.7 beses na mas marami. At mas madali pa itong ma-absorb. Ngunit ang tunay na sikreto ay dapat itong inumin ng walang laman ng tiyan. Inilabas ng UCLA Neuroscience Institute noong 2023 kapag uminom ng perilla oil sa umaga ng walang laman ng tiyan, ang mga brain cells ay nabubuhay muli sa loob lang ng isang araw. Ang epekto ay 2,000% na mas mataas kaysa kung iinumin pagkatapos kumain. 20 beses po yun. Bakit kailangang walang laman ng tiyan? Ipaliwanag ko po, pagkagising sa umaga, walang laman ang ating tiyan. Walang kakumpetensya. Kapag uminom kayo ng perilla oil sa oras na ito, solo, nitong nasisipsip ang lahat ng nutrisyon papunta sa utak. Sa kabilang banda, kung iinumin ninyo ito pagkatapos kumain, kailangan nitong makipagkompetensya sa kanin ulam at sabaw. Kaya bumabagsak sa 120 ang absorption. Si Mang Roberto Villanueva 70, taong gulang mula sa Pampanga, ay pasyente ko. Madalas niyang makalimutan ang appointment niya sa ospital. Nalilito rin siya sa oras ng pag-inom ng gamot. Kailangan niyang ihatid ang kanyang apo sa tutorial pero madalas ay huli na siya. Tinanong ko siya, kumakain po ba kayo ng nuts? Opo, 1 dakot araw-araw pero parang walang epekto. Sabi ko, simula po ngayon, itigil nyo na ang pagkain ng nuts. Palitan nyo po ng 1 kutsarang raw perilla oil. Inumin ninyo pagkagising sa umaga. Bago pa man uminom ng tubig, doktor, iinumin ko po yung langis ng ganun lang. Opo, inumin ninyo sa loob ng 30 minuto pagkagising. Nag-alinlangan siya pero sumunod.
Pagkalipas ng 3 buwan, kinuhaan ko siya ng brain scan. Nakita ko na ang mga namamatay niyang brain cells ay muling nabuhay. Tumawag siya sa akin. Doktor, hindi ko na po nakakalimutan ang appointment ko sa ospital. Umiinom na rin ako ng gamot sa tamang oras. At ang oras ng tutorial ng apo ko, nasa isip ko na lagi. Dahil po lahat ito sa langis na iyon, ang pag-aaral ng Johns Hopkins University noong 2022 ay nagsasabi rin nito kapag kumonsumo ng higit 100 milligrams ng nutrisyon para sa utak araw-araw ang paghina ng memorya ay nababawasan ng 78%. Sapat na po ang isang kutsarang raw perilla oil. Ngunit ito po ang pinakamahalaga dapat itong raw perilla oil. Raw po doktor, hindi po pwedeng roasted. Hindi po. Kapag isinangag ang perilla seeds, umiinit ito. At sinisira ng init ang nutrisyon para sa utak. Mahigit 80% ang nawawala. Ibig sabihin, halos walang epekto ang roasted perilla oil. Kaya dapat raw perilla oil ang bilhin ninyo. Sa grocery, may mga bote na nakasulat na raw o cold pressed perilla oil. Yun po ang bilhin ninyo. At dapat itong ilagay sa ref. Kapag iniwan sa labas, masisira ito. Tinatawag itong rancidity kung saan nasisira ang langis. Kaya kailangan itong ilagay sa ref. Alamin natin ang tamang paraan. Una, pagkagising sa umaga, bumangon agad. Pangalawa, huwag uminom kahit isang lagok ng tubig. Pangatlo, kumuha ng isang kutsarang raw perilla oil at lunukin. Pang-apat, pagkatapos ng 30 minuto, kumain na ng almusal. Yun lang po. Doktor, hindi po ba malansa ang raw perilla oil? Sa simula po medyo, pero pagkatapos ng 3 araw, masasanay din kayo. At kapag nakita ninyong epekto, hindi nyo na iindahin ang lasa. Lahat ng pasyente ko, ganun ang sinabi. At nakakagulat din ang presyo. Ang omega-3 supplements ay nagkakahalaga ng mga Aquan 500 sa isang buwan. Pero ang raw perilla oil, mga alam-dilong 8, sapat na para sa isang buwan. Halos kalahati ng presyo. At ang epekto ay 20 beses na mas maganda. Nakakatipid ka na ililigtas mo pa ang iyong utak. Si Aling Milagros Gomez, 68 taong gulang mula sa Bacolod, ay 3 buwan nang umiinom nito. Tumawag siya sa akin at sinabi, Doktor, pag uwi ko galing palengke, naalala ko lahat ng pinamili ko. Pagbukas ko ng ref, alam ko agad kung nasaan ang mga bagay-bagay. Nakakapanibago. Natuwa po ako. Burin po natin bumili ng raw perilla oil, hindi pwede ang roasted. Itago sa ref. Pagkagising sa umaga, uminom ng 1 kutsara bago uminom ng tubig. Kumain ng almusal pagkatapos ng 30 minuto. 1 kutsara sa isang araw ay sapat na. Kung susundin ninyo ito, ang inyong mga brain cells ay mabubuhay muli sa loob lang ng 1 araw. Ngunit hindi po pwedeng kainin ang 5 ito ng hiwa-hiwalay. Ang kombinasyon po ang susi. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang 7-day action plan kung paano pagsasamahin ng 5 para ang epekto ay sumipa ng 5 beses. Mula 1st hanggang 3rd day, ito ang panahon ng paggising ng utak. Pagkagising sa umaga, uminom ng 1 kutsarang raw perilla oil. Pagkatapos ng 30 minuto, kumain ng 2 malasado na itlog na hinalo sa kanin. Sa tanghali, kumain ng mansanas na may balat. Sa gabi, kumain ng curry na may paminta. Samahan ng 2 pirasong inihaw na nori. Pagkalipas lang ng 3 araw, mararamdaman ninyo. Hindi na ako inaantok sa hapon. Ang linaw ng isip ko. Mula 4th hanggang 7th day, ito ang panahon ng pag-charge ng utak. Gawin lang ang parehong bagay. Sa umaga raw, perilla oil malasado na itlog na hinalo sa kanin. Sa tanghali, mansanas na may balat at nori bilang merienda. Sa gabi, curry na may paminta kasama ang nori. Pagkalipas ng 1 linggo, siguradong mararamdaman ninyo. Agad kong naaalala ang pangalan ng mga tao. Naalala ko lahat ng ginawa ko kahapon. Ngunit may mga bawal na kombinasyon. Isang pagkakamali lang, mawawala ang epekto. Una, wag initin ang perilla oil. Kapag inilagay sa mainit na sabaw, magkakaroon ito ng lason. Pangalawa, wag uminom ng kape pagkatapos kumain ng nori. Sinisira nito ang bitaminang tagapagtanggol ng utak. Pangatlo, wag kainin ang itlog ng hard-boiled. 90% ng absorption ang nawawala. May gusto po akong idiin. Sa bawat sandali, 100,000 brain cells ang namamatay. Kung ipagpapaliban ninyo ngayon, 100,000 ang mawawala. Kung ipagpapaliban ng 1 buwan, 3 milyon ang mawawala.
At kung isang taon, 36.5 million ang maglalaho at makakalimutan ninyo na ang pangalan ng inyong apo, ang numero ng telepono ng kaibigan at ang oras ng pag-inom ng gamot. Si Aling Gloria Bautista, 77 taong gulang mula sa Iloilo, ay pasyente ko. Umiiyak siyang nagsabi sa akin, Doktor, 5 taon akong umasa sa nuts. Sabi kasi sa TV, maganda raw. Pero pagkatapos kong kainin itong 5 ito sa loob ng 3 buwan, nagbago ang lahat. Naaalala ko na ang PIN ng ATM ko. Pati huling mga numero ng SSS ng mga anak ko, kabisado ko na. Naaalala ko na rin ang pangalan ng 10 kaibigan ko sa Senior Citizen Center. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. Nasaktan din po ang puso ko. Kaya ginawa ko ang video na ito. Gusto kong pigilan kayong masayang ng 5 taon. Simulan ninyo hindi bukas kundi ngayong umaga. 1 kutsarang raw perilla oil, 2 malasado na itlog, mansanas na may balat, 2 pirasong nori, curry na may 3 wisik ng paminta. Ang 5 ito ang magbabalik sa utak ninyo sa dati nitong kalusugan 10 taon na ang nakalipas. Burin po natin. Una raw, perilla oil 1 kutsara sa umaga nang walang laman ng tiyan. Pangalawa, malasado na itlog 2 sa 1 araw sa umaga at tanghali. Pangatlo, mansanas na may balat, 1 sa 1 araw sa umaga. Pang-4, plain nori 2 piraso sa 1 araw sa umaga at gabi. Pan-5, curry na may paminta 2 o 3 beses sa 1 linggo. Tandaan po ninyo, ito ang kombinasyon ang susi. Kung hiwa-hiwalay kalahati lang ang epekto. Kung sabay-sabay triple ang epekto. At dapat araw-araw. Walang silbi kung 1 o 2 araw lang. Inabot po ako ng 25 taon para mahanap ang impormasyong ito. Daan-daang pag-aaral mula sa iba't ibang bansa ang binasa ko. Nag-aral ako na parang mababaliw. At ito ang 5 natuklasan ko. Ngayong ibinabahagi ko ito sa inyo, pakiramdam ko ay hindi nasayang ang 25 taon ko. Maraming salamat po sa panunood ng video na ito. Sa pamamagitan ng isang video na ito, mabubuhay muli ang inyong utak. Ginagarantiya ko po iyan. Pakipindot po ang like button. Kailangang maabot ng impormasyong ito ang mas maraming tao. Pindutin nyo na rin po ang subscribe button. Gusto ko po kayong tulungan na pangalagaan ang inyong kalusugan at may pakiusap po ako. Pakishare po ang video na ito sa mga kakilala ninyo, sa mga kaibigan ninyo sa Senior Citizen Center, sa mga kabatch ninyo, sa mga kapatid ninyo. Impormasyon po itong makakapagligtas ng buhay. Ipadala ninyo na po agad sa kanilang messenger. Bilang panghuli, isa pa pong salita, ang paghina ng utak sa pagtanda ay hindi normal. Dahil lang iyan sa maling pagkain. Simula ngayon kung tama na ang kakainin ninyo kahit sa edad na 80, pwedeng maging malusog ang inyong utak. Kahit sa edad na 90, kabisado ninyo pa rin ang pangalan ng inyong mga apo. Buong puso ko pong sinusuportahan ang inyong malusog na pagtanda.